At ayan po ang ating unang balita sa video na ito kung saan ang sabi rito, Ripple CEO drops big statement for XRP holders as price crashes rapidly. Kaya ayan ang tindi. Kung titingnan mo ang portfolio mo ngayon, malamang kulay pula o red pa ito sa ketchup ng fast food. Huwag kang mag-alala, hindi ka po nag-iisa. Habang mabilis na bumubulusok ang presyo ng XRP ngayong early 2026, bumasag na ng katahimikan ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. At hindi po siya nag-sorry. Sa halip, may baon siyang classic wisdom na sumusubok sa tibay ng dibdib ng bawat XRP holder. Sa gitna ng tensyon at sunod-sunod na liquidations, binalikan po ni Garlinghouse ang sikat na linya ni Warren Buffett. Ayan, ang linya na ito ay be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Sa madaling salita, habang ang karamihan ay nagkakaranda pa po sa pagbenta ng kanilang XRP sa takot na maging zero ito, ipinapaalala ni Brad na ito ang psychological turning point. Hindi raw ito simpleng collapse, kundi isang test ng conviction. Parang sa relationship lang, kung kailan magulo, doon mo malalaman kung mahal mo talaga o kung nakikiuso ka lang. Ngayon bakit nga ba nagkaganito? Hindi po ito kasalanan ng Ripple project per se. Ang buong digital asset sector ay kasalukuyang nasa intensive care unit. Dahil po yan sa tightening financial expectations at pagkawala ng speculative liquidity. Pati po ang mga malalaking coins ay damay. Kaya ang tawag dito ay leverage unwinds. Kapag ang mga traders ay sapilitang nagli-liquidate dahil sa takot, nagki-create ito ng domino effect. Kaya ang resulta, ang isang mabilis na cascade ng presyo na mukhang katapusan na ng mundo. Pero historically, ito po ang huling yugto ng correction cycle. Sa kabila po ng ingay at iyak sa social media, nananatiling intact po ang fundamentals ang fundamentals po ay nananatili kay XRP. Yan, ang fundamentals ng XRP ay nananatili. Ang cross-border payments, institutional experimentation at ang XRP ledger infrastructure ay hindi naman po ito nagka-crash. Ang presyo po ay emosyonal, ang utility ay structural. Sabi nga nila ang presyo ay parang mood swing ng ex mo na pabago-bago. Pero ang utility, iyan ang karakter na mananatili sa dulo. At ayon po kay Garlinghouse, ang extreme pessimism na nakikita natin ngayon ay kadalasang sinyalis na kung saan ay sinyalis po ng selling pressure na malapit na raw itong maubos. Ngayon, ang mensaheng ito ay hindi po prediction na bukas ay to the moon na agad. Ito ay isang paalala na sa crypto, emosyon po ang pinakamalaking kalaban. Sa ngayon, ang kailangan po ng bawat XRP holder ay pasensya, linaw ng isip at matinding self-control. Kung ang presyo ay bumababa, siguraduhin mong ang logic mo ay hindi kasamang bumubulusok. At eto naman ang sunod nating balita rito kung saan ang sabi rito, here's why XRP is dumping harder than all other crypto. Bakit nga ba
sa XRP ngayon ay parang relasyon ninyo ng ex mo. Biglang nang iwan at mas malalim ang pagbulusok kaysa sa iba. Habang ang ibang kripto ay parang nadapa lamang, sa XRP ay parang nahulog sa bangin na walang saplot. Bakit nga ba ito ang favorite punching bag ng market ngayong February 2026? Kaya alamin po natin ang malupit na katotohanan. Ayon po sa sikat na analyst na si Vincent Van Code dito. Ayan po siya. Hindi ito random na kamalasan. Si XRP, si XRP po kasi ay hindi lang basta altcoin. Ito ang banta sa mga OG gaya ng Bitcoin at Ethereum. Si XRP ay idinisenyo para sa cross-border payments. Ibig sabihin, gusto nitong ayusin ang bulok na sistema ng mga bangko. Ngayon, syempre, ang mga taong nakikinabang kay Bitcoin at Ethereum, sa kanilang dominance, ay hindi po basta-basta papayag. Kapag lumalakas po kasi sa XRP, para itong bagong salta sa barangay na mas pogi at mas matalino. Natural, pagtutulungan ng mga tambay. Ngayon, dito na po papasok ang mga whales o yung mga taong may perang pambili ng isang maliit na bansa. Ang mga dambuhalang ito ay may malaking stake kay Bitcoin at Ethereum. Ginagamit nila ang mga exchanges gaya po ni Binance para mag-trigger ng sell-off. Ngayon ay bakit po ba mas masakit ang dump kay XRP? Simple lamang po mga ka-crypto. Yan ay dahil sa tinatawag na structural volatility. Dahil po sa liquidity profile nito, kahit katamtamang bintahan lang, ang epekto sa presyo ay parang dumaan na bagyo. Isipin mo, si Bitcoin ay parang barko, pero sa XRP, sa laki ng volume nito ngayon, parang speedboat na kapag may tumalon na isa, lulubog agad ang kalahati. Ang mga whales ay nagre-rebalance ng kanilang portfolio. Kapag kailangan nilang protektahan ang kanilang Bitcoin positions, madalas po nilang isinasakripisyo sa XRP. Hindi ito dahil mahina ang token, kundi dahil ito ang pinaka-epektibong tool nila para sa leverage positioning. Sa madaling salita, ginagawa po nilang sacrifice lamb sa XRP para hindi po masyadong madamay ang ibang mga assets. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Sabi nga ni Van Code, ang pundasyon ng XRP ay nananatiling matatag. Ang utility po nito sa totoong mundo at ang regulatory clarity nito ang alas nito sa huli. Ang nararanasan po nating dump ay hindi po kahinaan, kundi patunay na seryosong banta sa XRP sa lumang sistema. Kaya kung akala mo ay katapusan na, baka ito lang ang clearance sale bago ang muling paglipad. At ayan, ayon naman sa sunod na balita natin dito, ay sabi rito ay XRP proponent says it's done. Here's why. Ayan, dalawang salita lamang po yan mga ka-crypto. It's done. Pero parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong XRP community. Habang ang lahat ay nagpapanik sa gitna ng matinding volatility ngayong 2026, si Nathan Derriman, isa pong kilalang XRP proponent, ay naglabas ng pahayag na nagpataas po ng kilay ng marami. Akala nyo ba katapusan na? Teka lang, wag muna mag-sell out dahil baka ang tinutukoy po niyang tapos na
ay ang lumang sistema at hindi ang inyong portfolio. Yan, aminin po natin. Ang market ngayon ay parang break up po ninyo ng ex mo. Magulo, masakit, at hindi mo alam kung saan pupunta. Pero ayon po kay Deriman dito, itong nararanasan nating extreme volatility ay hindi po sinyalis ng pagkatalo. Ito daw ay culmination ng matagal ng hinihintay na transition. Isipin mo, ang pagbabago po sa financial system ay parang pag-aayos ng kalsada sa EDSA. Kailangang wasakin muna ang lupa, magdulot ng traffic at init ng ulo bago natin makuha ang smooth na biyahe. Disruptive, ika nga. Kahit ang liderato po ng Ripple, todo ang pahiwatig sa mga holders. Kung saan ay patience is a virtue. Alam kong mahirap maging patient kapag ang chart mo ay mukhang slide sa resort. Pero ang mindset dito ay long-term vision. Ang blockchain-based settlement technology ng XRP ay hindi lang basta coin. Layo nitong baguhin ang traditional finance. Para sa mga supporters, ang volatility na ito ay hindi invalidation ng XRP, kundi isang test of faith. Parang pag-ibig lamang yan. Kung hindi mo kayang tanggapin sa dips, huwag mo siyang habulin sa moon. Yan, syempre, hindi tayo pwedeng mabuhay sa hopium lamang. Sa kabilang banda, kailangan po natin ng real-world adoption at malinaw na regulasyon. Habang ang kwento po ni Deriman ay puno ng simbolismo, kung saan ay kailangang matapos po ang lumang sistema para sumibol ang bago, ang realidad ay nakadepende pa rin po sa liquidity at saka macro forces. Ang tanong po dito ay ito na ba ang simula ng bagong kabanata o isa na namang cycle ng crypto na tayo-tayo lang ang nagbubulahan? Ayan mga ka-crypto, sa darating na mga buwan, malalaman natin kung ang pahayag na it's done ay tuldok nga sa kwento ni XRP o ang simula ng isang world-class financial infrastructure. Isang bagay lamang po ang sigurado. Dito sa crypto, ang mga sandali ng maximum doubt ang madalas na nagdidetalye ng long-term success. Kaya kumapit po tayo dahil ang roller coaster na ito ay wala pang balak huminto. Sabi sa balitang ito, Pundit, if XRP price scares you right now, look at this. Ayan. Parang nakakita ka lang ng red candle sa chart. Parang gusto mo nang ibenta ang kidney mo. Kaya relax lang. Kung kinakabahan ka sa presyo ni XRP ngayon, ibig sabihin lang yan, hindi mo pa naiintindihan kung ano talaga ang hawak mo. Hindi po ito simpleng barya-barya lang na pang-hype. Ito po ay blueprint ng susunod na financial system. Kaya bago mo pindutin yung sell button sa takot, panoorin mo ito. Ayan, ayon po sa analyst na si X-Finance Bull dito, si XRP ay hindi lamang po speculative asset. Isipin mo na lang, ang mga bangko ngayon gumagamit pa rin ng sistemang kasing tanda pa yata ng lulo mo. Yan yung SWIFT at saka ACH. Yan, ACH. Ang bagal, ang mahal, at parang kailangan mo pang mag-alay ng dasal para makarating ang pera mo sa ibang bansa. Dito po pumapasok sa XRP. Ang trabaho nito
ayusin ang bottom layer o yung mismong daloy ng pera. Mas mabilis, mas mura, at mas scalable. Kumbaga kung ang lumang sistema ay snail mail, si XRP ay fiber internet. Ngayon, bakit may mga red candles? Kasi po, ang market ay parang toxic na ex mo na puno ng emosyon. Pero tandaan mo, ang red candle ay pressure lang sa bintahan sa maikling panahon. Hindi po nito nababago ang katotohanan na si XRP ay ginagawa para sa real world fund flows. Sabi nga, ang mga taong nakakaintindi sa sistema ngayon, hindi po magpapanik mamaya. Ang red candle ay test lang ng pasensya. Kung wala kang pasensya, baka mas bagay ka sa pag-aabang ng sales sa mall kaysa sa crypto. Ang focus po ng XRP ay ang flow of funds. Habang ang ibang crypto ay busy po sa paggawa ng mga meme o kung anong-anong ledger entries, si XRP ay nakatutok sa paggalaw ng tunay na pera ng mga institutions. Ito po ang strategic advantage niya sa mga lumang payment rails. Kapag naintindihan mo ang pundasyon na ito po ang susunod na global finance. Ayan, kapag naintindihan mo na ang pundasyon na ito ang susunod na global finance, ang presyo ngayon ay hindi na nakakatakot. Ito ay nagmumukhang opportunity. Hindi po ito noise o ingay, kundi ito ay systemic strength. Ayan, sa huli, ang volatility po ay bahagi lamang ng laro. Kaya ang tanong, investor ka ba o speculator lamang? Ang infrastructure po ni XRP ay hindi po natitibag ng isang lingguhang bagsakan lamang. Kaya kung natatakot ka pa rin, baka kailangan mo lang ng mas malawak na pananaw o kaya mas mahabang tulog. Kaya focus lang tayo sa utility, hindi lamang sa candle. At ayan, ito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan sabi rito, Egrag Crypto says XRP breakdown is now confirmed. Here's what it means. Alam nyo, masarap sana ang gising natin ngayong 2026. Pero si XRP, tila mas piniling magdrama kaysa mag-rally. Kung akala po ninyo ay simpleng dip lang ito, well, ayon po sa sikat na analyst dito na si Egrag Crypto, confirm na raw ang breakdown. Hindi po ito chismis lang sa kanto. Ito po ay base sa matinding technical analysis na kailangan po nating pag-usapan bago pa maubos ang kape mo. Bakit nga ba tayo nandito? Simula nitong pagpasok ng taon, ang crypto market ay parang mood ng ex mo, magulo at pabago-bago. Humina po ang bullish momentum at ang mga investors medyo kinakabahan na. Sa XRP na dati ay kampanting lumilipad malapit po sa 2025 highs nito, ay bigla pong bumigay at bumagsak sa lower $1 region. Ang masaklap, hindi lang ito basta pagbaba. Nawala po ang dating support na akala natin ay kasing tatag ng pader. Ngayon ang pader naging kisame na. Isa na pong resistance na mahirap abutin. Ngayon ayon po kay Egrag Crypto dito, ang breakdown ay nangyari nang bumaba po ang presyo sa loob ng isang rising channel. Kasabay ng pag-align ng mga exponential moving averages sa bearish side. In short, mas marami nang gustong magbenta kaysa bumili. Nag-set po siya ng swing trade entry sa paligid ng $1.28. At bakit? Dahil po sa trading, hindi sapat ang feeling ko tataas ito
Kailangan po talaga ng rules or patakaran. Ang breakdown na ito ay signal na alinman sa dalawa, bababa pa tayo sa susunod na support level o magkakaroon tayo ng short squeeze kung saan biglang tatalon ang presyo dahil sa mga taong napilitang mag-buyback. Parang pag-ibig lang yan. Kailangan mong malaman kung kailan lalaban at kailan bibitaw para hindi ka lalong masaktan. Pero teka lang mga ka-crypto, huwag muna nating ilibing itong si XRP. Habang ang short-term chart ay mukhang horror movie, ang long-term narrative naman ay nananatiling solid. Buhay na buhay pa rin ang institutional adoption, ang gamit po nito sa cross-border payments at ang development sa XRP Ledger. Ika nga, magkaiba ang presyo ngayon sa halaga sa hinaharap. Ang kailangan lang natin ngayon ay disiplina. Hindi po pwedeng emosyon ang nagdadrive ng trade mo. Kung susunod po tayo sa logic ni Egrag, kailangang mabawi muna ni XRP ang mga nawalang levels at saka mag-stabilize bago tayo makakita ng tunay na recovery. Sa ngayon, ang breakdown ang realidad natin. Masakit, pero kailangan po nating tanggapin para makapag-adjust. Tandaan sa crypto ang laging panalo ay yung may plano, hindi yung puro sana. Kaya stay alert at bantayan po natin ang ating charts. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.